Ang pinakamahirap natin sigurong gawin ay ang itama ang ating kapwa na nagkakamali. At kung paano natin ito sasabihin ng maayos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Kapag nakinig siya sa iyo, naibalik mo na ang inyong pagsasamahan bilang magkapatid. Ngunit kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung ayaw niyang makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia ang nangyari. At kung ayaw pa rin niyang makinig sa iglesia, ituring mo siyang parang hintil o isang maniningil ng buwis. Tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot ninyo dito sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Tandaan din ninyo, kung ang 2 sa inyo ay nagkaisa dito sa lupa sa paghingi ng anuman, ito ipagkakaloob sa inyo ng aking Ama na nasa langit. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay correction. Bago po tayo magpalalim sa ating reflection ngayong araw na ito, kayo'y muli kong inaanyayahan kung kayo ay first timer o matagal nang nanonood, sumusubaybay sa word of the day, pero hindi pa po kayo nakakapag-like, follow, at subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos, please do so. At pakishare po ang videong ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, at mga kakilala sa social media. Para sama-sama tayo maging media evangelizers at online missionaries, nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Mga kapatid, salamat din po sa lahat ng mga patuloy na nagpapadala ng tulong at suporta sa ating ministry na ito sa Word of the Day. Maaari pa rin po kayo magpadala sa 0917-586-0141. Mga kapatid, ngayong linggong ito ay itinuturo sa atin ng ating Panginoong Hesus ang isang napakahalagang gawain, subalit napakahirap nating gawin. Ano po yun? Yung pagtutuwid, yung pagtatama ng kapwa, ng ating kapatid. Yung bang kapag nakita mong siya'y namumuhay sa kamalian, namumuhay sa kasalanan, ang tanong, ano yung ating ginagawa? Di ba madalas, mas madaling ichismis ang taong ito. Mas madaling pag-usapan itong buhay ng taong ito. Kaya nga minsan, yung buhay ng iba ay pinag-uusapan natin. Sabihin na natin, totoo naman na nagkamali, totoo naman na namumuhay sa kasalanan, pero hindi natin siya o sila matutulungan sa pamamagitan ng chismis, sa pamamagitan ng paninira, sa pamamagitan ng pagkwento sa buhay niya sa ibang tao. Walang magandang maidudulot yun. At sa totoo lang, sabi nga ni Pope Francis, yung chismis, yung gossip daw, ito talaga yung tunay na anay ng relasyon, anay ng tahanan at anay ng isang komunidad, gayon din ang ating simbahan. Kaya nga kapag puro chismisan, ito'y hindi maganda at ito'y palatandaan ng unhealthy community, ng unhealthy family, ng unhealthy neighborhood. At hindi lang yon, hindi lang unhealthy, but also unhappy. Hindi masaya kapag may mga ganyang kasama sa komunidad, kasama sa pamilya. Napakahalaga nitong hamong ito ng ating Panginoong Hesus. Ito yung tinatawag na fraternal correction. At itinuturo sa atin sa Gospel today kung ano ba yung dapat nating gawin. Ibang kapag nakita mo nagkakamali, kapag nakita mo nagkakasala ang iyong kapatid, unang-unang dapat gawin, siyempre magdasal ka at ituro sa iyo, hilingin mo sa Diyos na gabayan ka sa mga steps na dapat mong gawin para makausap yung personal na pakikipag-usap.
personally, lapitan mo, kausapin mo at ituwid, sabihin ko ano yung pagkakamaling na obserbahan para mabigyan siya ng pagkakataon to start again, to change his or her life. Napakahalaga yung personal na pakikipag-usap. But of course, tingnan mo muna yung level of relationship. Tingnan mo kung ikaw ba ay may tendency pakinggan o hindi. Ngayon, pangalawa, kung sabi rin sa gospel, kung hindi ka pinakinggan, anong dapat gawin? Magsusuko ka agad. Anong dapat gawin? Humanap ng kasama para may 2 o 3 saksi sa inyong pag-uusapan. Ibig sabihin, you do your best, no? At gawin ang lahat para maituwid, mabago ang taong ito. At kung hindi pa rin daw nakinig, idalhin na siya sa pagpupulong ng simbahan. Ibig sabihin, the church, the community of believers. At ito sana isa sa magandang katangian ng community of believers. Isang komunidad na hindi mapanghusga, isang komunidad na hindi mapanglait, hindi mapanira, isang komunidad na kapag nagkamali ka, tutulungan ka. Kapag nadapa ka, itatayo ka. Hindi yung sisiraan ka, hindi chichismis, hindi yung ipapahiya ka sa iba. A healthy community is a community that corrects one another. Ganon din sa pamilya. A healthy family and a happy family used to correct each other because fraternal correction is a sign or an expression of love. Kasi yung pag itinutuwid tayo, binibigyan tayo ng pagkakataon para makapagsimula muli, to start again, to start anew. Kaya nga, ano pa ang sabi rito sa gospel? Kapag hindi pa rin pinakinggan ang simbahan, ituring mo siya isang hintil. No? Ano ibig sabihin? Isang pagano, isang hintil. They are mission territories. So, hindi talaga susukuan kasi kapag nag-mission ka, ibibigay mo yung buong sarili mo para yung mga pagan territories, yung mga Gentile regions ay maipakilala si Jesus. At ano yung mensahe ni Jesus? Ang mensahe ng pag-ibig, ang mensahe ng pagpapatawad. Kaya mga kapatid, isang bagay ang itinuturo sa atin ng gospel na ito. Mahal tayo ng Diyos. At binibigyan tayo ng Diyos ng maraming pagkakataon para ayusin, baguhin ang sarili natin at iayon sa kalooban ng Diyos. Hindi tayo susukuan ng Diyos. Hindi susuko sa iyo si Jesus. Gagawin niya ang lahat. Siya magmi-mission sa atin, magpapadala siya ng mga kasama natin upang iayos ang buhay natin, ituwid anuman ang pagkakamali at magsimulang muli. Mga kapatid, bagamat mahirap, kung sincero ka sa pagtutuwid sa kapwa mo, huwag ka magatubili. Do it with love. Do it out of love. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. Ama naming Diyos, turuan mo kaming magmahal. Turuan mo kaming tumanggap. Turuan mo po kami na makita ka sa aming pang-araw-araw na buhay. At nawa, ang karanasang ito'y magpabago sa amin araw-araw. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.